Naging maiksi man ang buhay para sa kanya, buhay na buhay pa rin ang kabutihan ng PhilAm na si Alexis Gabe. Sa kanyang 4th death anniversary, inalala siya ng pamilya at mga kaibigan sa pamamagitan ng isang scholarship award. Ang kanyang kwento sa Agenda Weekend Report ni U.S. correspondent Henny Espinosa. Napakalapit ni Rowena Gabe sa kanyang nag-iisang anak na babae, ang 24-year-old na si Alexis Gabe. She's a very kind person. She's kind and sweet. She's very helpful, very joyful. Kahit anong ingat niya sa minamahal na anak, dumating pa rin ang matinding trahedya. Noong January 26, 2022, gumuho ang mundo ng Gabe family. Ito ang araw na nawala si Alexis Gabe mula sa kanilang tahanan sa Oakley, California. Hindi na siya sumagot sa kanilang mga tawag at messages kung kaya tumungo na sila sa pulis para i-report ang kanyang pagkawala. Agad ding tumawag si Rowena at ang kanyang mister na si Gwyn sa ex-boyfriend ng kanilang anak, ang 27-year-old na si Marshall Curtis Jones. Ayon kay Marshall, nagpunta si Alexis sa bahay niya noong gabi na yon, pero umalis din. Nag-organize ng search party ang pamilyang Gabe kasama ang komunidad. Nakita nila ang kotse ni Alexis malapit sa kanilang tahanan sa Oakley. Nasa ignition pa ang susi, pero hindi pa rin mahanap si Alexis. Dahil sapat ang ebidensya laban sa kanya, nag-issue ang pulis ng arrest warrant sa prime suspect nilang si Marshall. Naniniwala ang mga otoridad na sinakal at pinatay niya si Alexis noong nagpunta ang dalaga sa bahay niya. Pero nakatakas patungong Washington State si Marshall at nang siya ay tangkaing hulihin ng pulis, ay nanlaban siya at napatay siya sa engkwentro. Ilang araw matapos ang pagpatay kay Alexis, nakuha sa surveillance video na ito na may dinalang malalaking garbage bag si Marshall sa bahay ng kanyang ina, si Alicia Coleman Clark. Inaresto ng mga pulis ang kanyang ina sa umano'y pagtulong sa cover-up. Pero pinakawalan din siya dahil walang pinataw na charges ang district attorney. Samantala, sinundan ng buong bansa ang kaso ni Alexis lalo na sa Facebook, kung saan may 17,000 followers ang kanyang page. Matapos ang ilang buwang paghahanap, nakita ang ilan sa mga labi ni Alexis na nakakalat sa Amador County. Noong 2025, tuluyan nang nagdesisyon ng DA na hindi naging accessory sa pagpatay kay Alexis ang nanay ni Marshall. We were hoping that the DA would file a case against the mother of Marshall, but she denied us that justice. Nais ang pamilya Gabe na matanggal sa posisyon si DA Diana Becton dahil sa ginawa niyang pagsawalang bahala. Dahil ilap sa kanila ang hustisya, patuloy ang paghihinagpis ng pamilyang Gabe. Sometimes, in the car, maalala mo na lang siya. All of a sudden, I'm just, crying na lang for no reason. Or I pass by sa favorite restaurant niya or place. Or parang may maalala ka lagi. Our family is never the same. I mean, it was tough then, it's still tough now. Hindi man nawawala ang kirot sa kanilang puso, nais naman nilang makilala ng mundo ang katauhan ni Alexis. Kung kaya't sa bawat taon, sa anibersaryo ng kanyang pagkawala at pagkamatay, ay idinadaos nila ang Alexis Gabe Kindness Day. Kamakailan lang, sa ika-4 na anibersaryo ng trahedya, ay inilunsad ng We Get It Foundation ang isang scholarship award sa ngalan ni Alexis. At dahil mahilig sa Alexis Arts, isang kahanga-hangang local art teacher ang binigyan ng parangal. We were told that Miss Mickey comes out of pocket so often for her students that she is, a strength to her students in the classroom. This is what I was meant to do, and supporting the students and having the scholarship definitely do that. And so I'm just overall, I feel like I'm on cloud 9, and so very grateful. Samantala, patuloy pa rin ang pakikibaka ng pamilyang Gabe. Nananawagan sila sa mga elected officials na gumawa ng batas na nais nilang tawaging Alexis Gabe Law. Ito ay magpapadali para sa law enforcement na umaksyon agad sa mga missing persons cases kahit walang warrant muna, lalo na kung may credible danger sa biktima.
Ayon sa pamilyang Gabe, tumagal ang pag-secure ng search warrant para sa bahay ni Marshall kung kaya't nakatakas ito at nagkaroon ng pagkakataong i-dispose ang mga labi ni Alexis. Anilay, sana makatulong ito sa ibang mga pamilya bago pa maging huli ang lahat para sa kanilang mga mahal sa buhay. Para sa Agenda Weekend, Henny Espinosa, Billionaire News Channel, Oakley, California.